Ngayon ho mga kapatid, ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral in the book of Revelation. We have come to learn that ang epekto po ng pagbabalik ng Alpha at Omega is what we could consider life-changing. Para po sa mga mananampalataya, it is deliverance and rescue. Pagdating po sa mga hindi mananampalataya, it is destruction. Sa gayon, ang sabi po dito, kung itataas po natin ang basa sa talatang 7, magsipaghanda kayo, darating si Jesus na nasa mga ulap. Makikita siya ng lahat ng tao, pati na ng mga pumatay sa Kanya. At iiyak ang mga tao sa lahat ng bansa sa mundo, dahil sa takot nilang sila ay parurusahan na Niya. Totoo ito at talagang mangyayari. Dito ho natin natuklasan mga kapatid that yung binanggit po dito ng ating Panginoon through John is that meron po itong halong Book of Daniel, may halong Zechariah na pinagsama po in this text. And both of those texts na pinaghugutan mula po sa Lumang Tipan ay tumutukoy po sa kapangyarihan ng anak ng tao. At ang termino o titulo na anak ng tao ay tumutukoy po sa paghahari ng itinalagang Mesiyas ni Yahweh, na walang iba kundi si Jesus. Na sa madaling salita, sa kanyang pagbabalik, dito po natin nakikita na mayayanig po ang mundo, if we can use it in metaphorical terms. Magkakaroon po sila ng matinding takot dahil they had rejected Christ, but it was now too late to repent. Not that they desired to repent, pero they felt great sorrow dahil sila po ay wawasakin ni Jesus. Ngayon po, pagdating po natin dito sa seksyon ng talata 9 hanggang 11, ito po ay masasabi po natin introduction pagdating kay Juan. Ngayon, kung natatandaan po natin, the introduction of the book ay nagsimula po dun sa talatang 1 hanggang 3. Pero yung introduction po sa versikulo 1 hanggang 3 ay yung introduction sa layunin at rason kung bakit po ito naisulat. Halimbawa, kung babalikan po natin ang talatang 1, itaas po natin ang basa sa versikulo 1, ang sulat na ito ay tungkol sa mga bagay na inihayag ni Hesukristo na mangyayari sa lalong madaling panahon. Ibinigay ito ng Diyos kay Kristo upang maihayag naman sa mga naglilingkod sa Diyos. Kaya inihayag ito ni Kristo sa lingkod niyang si Juan sa pamagitan ng anghel na kanyang isinugo. Ako si Juan, ang pinapatotohanan ko ang lahat ng nakita ko tungkol sa inihayag ng Diyos at sa katotohanang itinuro ni Hesukristo. Mapalad ang buwabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito, sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit ng mangyari. So dito, kitang-kita ho natin that ang talatang 3 ay ibinibigay ho sa atin ang rason at layunin kung bakit po ito naisulat. Is because yung mga magaganap, and it is already happening, is in fact happening soon. Pero pagdating po natin dito sa talata 9 hanggang 11, dito ho natin makikita kung paano po naibigay ang revelation po nito kay Juan. Unang-una sa talata 9, sabi po dito, ako si Juan na kapatid ninyo at kasama sa paghihirap. O sa wikang English, I, John, your brother and companion. Now, bago po natin himayin yung iba pang mga teksto na ating po binasa, there are two things na dapat po natin malaman patungkol po kay Juan. May dalawang elemento, may dalawang katangian, may dalawang katotohanan na binabanggit po kay Juan. Unang-una, nabanggit po dito, si Juan or John is number 1, he is a brother. Kapatid. Kapag sinabi po yung salitang kapatid, hindi po ito tumutukoy sa biological relations. Kapag sinabi po yung salitang kapatid sa ganitong klaseng teksto, lalo na in the context of the corporate church, ito po ay tumutukoy sa kapatid sa pananampalataya. May pagkakaisa po siya sa mga ibang mananampalataya dahil po kay Kristo. At ang tao po ay nagiging kapatid sa pananampalataya, unang-una kung siya ay sumampalataya
at nagsisi sa kanyang mga kasalanan at may nais na mapaglingkuran ang Panginoon habang buhay. Kaya ho siya tinawag na kapatid. Kagaya po sa ating mga napag-aralan in the Gospel of John, paano po ba nagiging anak ng Diyos ang isang tao? Ito po ba ay sa pamagitan po ng mga magulang, sa lahi, o sa kagustuhan ng tao? Hindi ho. Natutunan po natin ang isang tao o ang mga tao ay ginagawa po ng Diyos bilang anak ng Diyos, hindi dahil sa ating kalooban, kundi ito ay resulta at gawa ng Diyos sa ating buhay. Pero ang pangalawang binanggit po dito is, number 2, siya po is a fellow partaker. Fellow partaker. Okay? Ngayon, kapag sinabi po yung salitang partner, fellow partaker, this is to be understood that habang kinakausap po ni Juan ang mga mambabasa ng kanyang liham, nais po niya iparating that sa mga oras po na sila'y inuusig o hinihikayat po ng laman o ng mga masasamang tao na tumalikod po sa kanilang pananampalataya at magpatuloy po sa kamunduhan, nais iparating po ni Juan that unang-una, kapatid po siya sa pananampalataya, at pangalawa, yung kanilang nararanasan ay nararanasan din po niya. Hindi sila nag-iisa. Now, ano po ang nagiging epekto po nito sa mga mambabasa na mga Kristiyano na inuusig? Well, unang-una, ang reputasyon ni Apostle John ay malaki. Siya po ay isang itinuturing elder of the church. Elder sa mga apostol. Kilalang kilala po siya bilang yung mga malalapit na alagad ng ating Panginoon. Kung natatandaan po natin sa aklat ng Mateo, sino po yung tatlong alagad ni Jesus na kanyang dinala dun po sa bundok? Well, si Pedro, si Santiago, at si Juan. So ang kanyang estado bilang alagad ay masasabi po natin may bitbit o may tinataglay na atoridad. Gayunpaman, hindi po ginamit ni Juan yung kanyang pagiging apostol bilang titulo. Pero bilang isang lingkod ni Yahweh na naglilingkod sa iglesia, sinabi niya, ako si Juan, pero hindi po niya binanggit apostol. Ang sinabi niya, ako si Juan, kapatid ninyo, at kasama, fellow partaker. Now, it is fascinating that bagamat there are two descriptions na binabanggit po ni Juan patungkol sa kanyang sarili, pero pagdating po dito sa fellow partaker, may tatlong bagay kung paano po niya ipinapakita na kasama niya ang iglesia sa gaytong paraan. Unang-una, binanggit po, kasama ninyo ako sa paghihirap. So may tatlong elemento na sanga ng salitang companion or fellow partner. Kasama ninyo ako sa paghihirap. Sa Biblia, kapag sinabi po yung salitang paghihirap po dito, ito po ay nagmula po from the Greek word thlipsis. At ang ibig sabihin po ng salitang thlipsis sa wikang Griego is where we get the English word tribulation. Now, marami po mga katuruan, kagaya po ng mga minamahal po natin ng mga kapatid sa mga ibang denomination and ibang eschatological school of thought, na itinuturo na hindi po ho magsisimula yung tinatawag na matinding kapigatian hanggat hindi pa kinukuha ng ating Panginoon ang kanyang iglesia. And then pagkatapos po niya kunin from the earth to heaven, doon po magsisimula yung tinatawag na 7-year Great Tribulation. Pero dito sa aklat ng Revelation, kitang-kita ho natin that yung salitang tribulation ay nagsisimula na nung panahon pa nila Juan. Halimbawa, kung babasahin po natin ang chapter 2 of Revelation. Chapter 2 beginning at verse 9. Dito po tayo sa Revelation chapter 2 beginning at verse 9. Tignan niyo po ang nakalagay. Sabi po dito, alam ko ang iyong pagtitiis. Alam ko ring mahirap kayo. Ngunit mayaman sa espiritual na mga bagay. Alam kong hinahamak kayo ng mga taong nagsasabing mga Hudyo sila. Ngunit ang totoo'y mga kampon sila ni Satanas. Talatang Gs. Huwag kayong matakot.
sa mga paghihirap or tribulation na malapit na ninyong danasin. Tandaan ninyo, ipapabilanggo ni Satanas ang ilan sa inyo upang subukan kayo. Daranas kayo ng pang-uusig sa loob ng 10 araw. Manatili kayong tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan ko kayo ng buhay na walang hanggan. In English, sabi po sa verse 10, do not be afraid of what you're about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Be faithful even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown. So, napakalinaw that even in the book of Revelation, nakaranas na po ang ating mga kapatid sa pananampalataya ng tinatawag na suffering, persecution, or tribulation. Gayunpaman, hindi lang po ito sa book of Revelation. Bago pa ho maibigay ng ating Panginoon through means of the angel all the way to John, that matindi ang mararanasan ng mga Kristiyano, ito na ho ang sinabi ng ating Panginoon sa Mateo 5. Kung ating po babasahin in Matthew chapter 5, napakalinaw na bago pa ho maisulat ang Revelation, meron na pong heads up ang ating Panginoon. In Revelation chapter 5, beginning at verse 10, tignan niyo po ang nakalagay. Mateo 5, talatang Gs. Sabi po ng Biblia, mapalad ang mga dumaranas ng pag-uusig dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos, dahil makasama sila sa kaharian ng Diyos. Mapalad kayo kung dahil sa pagsunod ninyo sa akin ay iniinsulto kayo, inuusig at pinaparatangan ng masama. Ganoon din ang ginawa nila sa mga propeta noong una. Kaya magalak kayo dahil malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Buot pa ho dito, kung babasahin po natin ang Juan, Kapitulo 15, basahin po natin on John chapter 15. At dito po tayo sa talatang 18. Tignan niyo po ang nakalagay, John 15 verse 18. Sinabi pa ni Jesus, kung napopuot sa inyo ang mga taong makamundo, alalahanin ninyo na ako ang una nilang kinapuotan. Kung kabilang kayo sa kanila, mamahalin nila kayo. Pero hindi kayo kabilang sa kanila, kundi pinili ko kayo mula sa kanila, kaya napopuot sila sa inyo. Tandaan nyo ang sinabi ko sa inyo na walang aliping masigit sa kanyang amo. Kung inusig nila ako, uusigin din nila kayo. At kung sinunod nila ang aking salita, susundin din nila ang iyong salita. And finally, look at the very clear words of Christ in the next chapter, John 16. Talatang 33. John 16, beginning at verse 33. Tignan niyo po nakalagay. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap or tribulation sa mundo. Pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. So ngayon, kung pagditikitin po natin yung mga ibinunyag ng Diyos pamagitan ng kanyang salita patungkol po sa paksa ng paghihirap, napakalinaw kung bakit po nasabi ni Juan that kasama po niya ang iglesia sa tribulation. So yung katuruan that hindi pa ho dumarating yung matinding kapigatian o hindi pa ho nakakaranas ang mga simbahan universally, that the tribulation has not yet begun, well, according to what we see in the Bible, malino na itinuturo po na ating Panginoon that simula po ho na mailatag ang bagong kasunduan. Anyone who lives for Christ ay uusigin. Everyone and anyone that places their faith in Christ or shares the gospel will suffer persecution o makaranas na tinatawag na tribulation. So in this sense, kitang-kita ho natin kung bakit po nasabi ni Juan, I am your brother in Christ. Huwag mo lang tignan ang aking estado bilang elder o apostol. I am your brother. Pangalawa, bilang kapatid ninyo sa pananampalataya,
kung sila Pablo ay inusig, kung sila Pedro ay inusig, kung ang ating Panginoon ay inusig, ganoon din ang nangyayari sa akin. At makikita ho natin mamaya kung paano po napatunayan ni Juan na kabilang po siya sa mga paghihirap. Kasi sabi nga po ng Biblia, ayon po sa ating binasa, inilagay po siya sa isla ng Patmos. At malalaman po natin mamaya kung ano po yung isla na yan, bakit siya hinagis diyan o nilagay diyan, at ano po ang magiging encouragement for the church. Pangalawa, kung babalikan po natin ang Revelation 1, buot pa ho sa kasama sa paghihirap, ayon po sa Revelation 1:9, kasama din po nila si Juan sa paghahari. So, number 2, kasama po nila si Juan sa paghahari. Now, anong ibig sabihin po ng paghahari na binanggit po dito? Well, kung itataas po natin ang basa sa talatang 6, may ginawa po ang ating Panginoon patungkol po sa paksa ng paghahari. Talatang 6, Revelation 1:6, ginawa niya tayo mga hari, or literally kaharian, at mga pari upang maglingkod sa Diyos na kanyang Ama. Sa Kanya ang kalulhatian at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Now here is something that we must understand. What does it mean nang sabihin po ng Biblia that John is a fellow partaker or partner of the kingdom? Ngayon, yung pagtuturo at pag-aaral po patungkol po sa kaharian has semantics involved. Halimbawa, may kaharian na tumutukoy po sa langit. The very abode of God in eternity. Kaharian. And then may tinatawag po na kaharian ng Diyos dito po sa mundo. Which in the case po of the preaching of Christ and the preaching of John the Baptist, ang kanila mga unang mensahe was, magsisi na kayo sapagat narito na ang kaharian ng Diyos. Now, upang maunawaan po natin ang ibig sabihin po ng kaharian, lalo na po sa panahon ng sinaunang iglesia nung unang dantaon, we must first understand how it was first used in their eschatology. Nang ibig sabihin, if we look at our Western theological and eschatological view, ang pananaw po ng marami is that yung kaharian na tinutukoy po dito is ilalagay po ni Jesus ang isang literal na kaharian sa Jerusalem at yun ang tinutukoy ni Juan. Pero makikita ho natin in just a few moments in the Gospel of Matthew and the Gospel of Luke that when Jesus talks about kingdom, He is not referring po mga kapatid sa isang kaharian na literal that masasabi po natin has physical elements. Kundi kung babasahin po natin dito sa aklat ng Mateo 12, dito po tayo sa aklat ng Mateo Kapitulo 12, at makikita ho natin kung anong ho ang kahulugan ng salitang kaharian. Dito ho tayo sa Mateo 12, talatang 26. Matthew chapter 12, beginning at verse 26. Tignan niyo po ang nakalagay. Kaya kung si Satanas mismo ang nagpapalaya sa kanyang mga kampon, nagpapakita lang ito na nagkakahati-hati sila at nag-aaway-away. Kung ganoon, paano mananatili ang kanyang kaharian? Versikulo 27. At kung si Satanas nga ang nagbibigay sa akin ng kapangyarihan magpalayas ng masasamang espiritu, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga tagasunod ninyo na nagpapalayas din ng masasamang espiritu? Sila na rin ang nagpapatunay na mali kayo. Talatang 28. Ngayon, kung nagpapalayas ako ng masamang espiritu sa pamagitan ng espiritu ng Diyos, nangangahulugan ito na dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Now let's pause here for a moment. Ano po ba ang nangyayari po dito sa Mateo 12? Well, masasabi po natin in Matthew 12, nagkaroon po na masasabi po natin isang traditional argument, traditional debate patungkol po sa tamang pagsamba sa Diyos sa araw ng pamamahinga. Ang ginawa po ng ating Panginoon is that nung araw po ng pamamahinga,
nagpagaling po siya ng tao na may sakit. Pero pinagbintangan po siya ng mga Pariseo na ang kanyang ginagawa ay labag sa utos po ng araw ng pamamahinga. Pero ipinakita po ng ating Panginoon, hindi masama na gumawa ng kabutihan, lalo na sa iyong kapwa sa araw ng pamamahinga. For the man was not made for the Sabbath, but the Sabbath was made for the man. At dahil po dito, sinabi po ng mga Pariseo, kaya ka nakapagpapalayas at nagpapagaling ng mga tao at nagpapalayas ng masasamang espiritu ay dahil ginagamit mo ang kapangyarihan ni Beelzebub, which was a pagan god in those days. Ang ibig sabihin, siya ang Panginoon ng mga langaw. He is the Lord of the flies. Pero sinabi ho ng ating Panginoon, tignan mo, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo at nakikita mo ang pagkilos ng banal na espiritu sa paggawa ko nito, narito na ang kaharian ng Diyos. At bakit po nasabi ho niya yon? The reason why he says this is because in order for that kingdom of God spiritually to be ushered in, that goes to tell us na may kapangyarihan po si Kristo over the kingdom of darkness. Kaya tignan niyo po nakalagay sa talatang 29. Hindi maaring pasukin nang magnanakaw ang bahay ng malakas na tao kung hindi muna niya ito gagapusin. Ngunit kapag naigapos na niya, maaari na niyang nakawan ang bahay nito. Well, in this illustration, sino po yung tinutukoy po ni Jesus na ginagapos ho niya? Si Satanas. Well, what does that mean? It means, bago po dumating si Jesus, man was under the power of sin. Hindi sila makalapit sa Diyos, hindi sila magwagi laban sa kasalanan, pero dahil dumating na si Jesus at may kapangyarihan po siya sa lahat ng bagay, at kabilang na po dito si Satanas at ang kapangyarihan po ng kasalanan, narito na ang paghahari ng Diyos. Kaya tingnan niyo po ang patotoo ni Lucas. Dito po tayo sa Lucas 17. Luke chapter 17. Basahin po natin dito sa talatang 21. Luke chapter 17, beginning at verse 21. Actually, itaas po natin ang basa sa talatang 20 para mas buo. Lucas 17, talatang 20 hanggang 21. Minsan, tinanong ng mga Pariseo si Jesus kung kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos. Sumagot siya, walang makikitang palatandaan na nagsisimula na ang paghahari ng Diyos. Kaya walang makapagsasabing, dito maghahari ang Diyos o doon siya maghahari. Dahil naghahari na ang Diyos sa puso ninyo. So notice kung paano po gamitin yung salitang kaharian sa mga katuruan ng ating Panginoon. Now notice yung binanggit po ni Jesus po dito. Sabi ng ating Panginoon, walang makapagsasabing dito maghahari ang Diyos. Well, ano po ba pananaw ng mga Hudyo? Maghahari ang Diyos mula sa Jerusalem. Yun ang pananaw po nila. Pagdating naman po sa mga Samaritano, ang kanilang paniniwala is that ang Mesiyas at ang tamang pagsamba ay nasa lugar po saan? On a mountain. Pero sabi na ho ni Jesus, ang tunay na paghahari ng Diyos o yung kaharian na tinuturo po ng lumatipan is that when the Messiah comes and is reigning in our hearts, that spiritual kingdom has now been established. But furthermore, makikita po natin in Revelation chapter 12 that hindi lamang po sila Mateo, si Lucas, pati na rin po yung mga ibang pinabanal ay nagpatotoo. Revelation chapter 12, beginning at verse 9. Tignan nyo ha. Revelation 12, verse 9. Sabi po dito, kaya itinaboy ang malaking dragon, ang ahas noong unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas, na nanlilin lang sa mga tao sa buong mundo. Itinapon siya sa lupa kasama ang kanyang mga anghel. Pagkatapos, narinig ko ang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos sa mga tao. Ipinapakita na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari at ang otoridad ni Kristo na kanyang pinili.
sapagkat pinalayas na mula sa langit ang umaakusa sa ating mga kapatid sa harap ng Diyos araw at gabi. In English of verse 10, now have come the salvation and the power and the kingdom of our God. Now here's the question. Bakit po sumisigaw na may kagalakan ang mga pinabanal sa langit that the kingdom of God has now come? Well, what took place in verse 9? Ibinaksak si Satanas. Yung matandang dragon, that ancient old serpent. And how was he cast down? This imagery is pointing you back to the cross of Christ. That no si Kristo po ay naipako sa krus, sa kanya na po yung susi ng kaharian, nasa kanya po yung susi ng kamatayan, nasa kanya po ang kapangyarihan po na hawak dati ni Satanas, pero nilupig po ni Jesus si Satanas doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya tignan niyo po yung sinasabi dito sa aklat ng Colosas, Kapitulo 2. Colosas, napakarami talata patungkol po dito. Colosas 2, at dito po tayo mga kapatid, sa talatang 13. Colosas 2:13. Tignan niyo ho. Noong una, sabi ho dito, itinuring kayo mga patay ng Diyos dahil sa mga kasalanan ninyo. Pero ngayon, binuhay kayo ng Diyos kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang lahat ng kasalanan natin. May pananagutan dapat tayo sa Diyos dahil hindi natin matupad ang kautusan. Pero inalis ito ng Diyos pamagitan ng pagkapako ni Kristo sa krus. Kaya hindi na tayo parurusahan. Doon din sa krus nilupig ng Diyos ang mga espiritong namumuno at may kapangyarihan at ipinakita sa lahat na ang mga ito ay bihag na niya. Now look at this language. In Colossians, bihag na ang mga ito ni Kristo. In Matthew, what does it say? Kapag ginapos na ni Jesus ang malakas na tao, well, what's the language here? The language is the authority is no longer in the hands of Satan because he never had it to begin with. Christ is authoritative. And for that reason, nasabi po ni Juan, kasama ako sa paghahari o yung kaharian. Pero kanino po yung paghahari at kaharian po na yun? Kaharian ni Jesus. Na sa madaling salita, nung si Kristo po ay naipako sa krus, muling nabuhay at umakyat na sa langit, kaya po niya, iniinggayo po yung mga alagad to preach the gospel is because sabi po niya, all authority has been given on heaven and on earth. Go and preach the gospel. Nang ibig sabihin, wala nang magagawa si Satanas sa mga ito sapagkat may kapangyarihan ang aking ginawa sa krus. Kaya tuwing binabahagi po natin ang magandang balita, ito po ang encouragement po sa atin. Tanggapin man ng tao o hindi, nagahari si Jesus. At kapag nababago po ang buhay ng tao sa pamagitan po ng pangangaraw ng magandang balita, doon po pinapatunay ni Jesus that yung kanyang ginawa ay epektibo. His rule on the earth is in fact effective. So, here's another question. Bago po natin tignan yung mga ibang elemento dito. In one sense, ang mga Kristiyano, hindi lang po ito limitado lamang kay Juan, pero angkop din po ang ating buhay dito eh. Because as Christians, under the rulership of Christ, may paghihirap. But at the same time, we are also reigning with Christ to a certain extent. Now, paano po nangyayari yon? Kung naghahari si Kristo, bakit may paghihirap? Kung tayo po ay nasa ilalim ng espiritual na kaharian ni Jesus, bakit may paghihirap at pag-uusig na nagaganap? Pwede po ba na magsama ang paghihirap ng mga Kristiyano kung sila'y nasa ilalim ng kaharian at paghahari ni Jesus? Well, according to what we see in several passages of the Bible, tignan po natin dito sa chapter 3 of Revelation verse 10. Chapter 3, beginning at verse 10. You will notice something about this text. Chapter 3, verse 10. Tignan niyo po.
Darating ang matinding kahirapan sa buong mundo na susubok sa mga tao. Ngunit dahil sinunod nyo ang utos ko na magtiis, ililigtas ko kayo sa panahong iyon. So dito ay isang magandang halimbawa that bagamat po ang paghahari po ni Kristo has in fact been realized, pero at the same time sa kanyang paghahari, may pag-uusig na nangyayari sa church. Now, ito po ang isang bagay na hindi mapagkaisa ng mga Hudyo in their thinking pagdating po sa mga nasabi ng mga propeta. Dahil sa isang banda, kung ikaw ay isang Hudyo at aral sa aklat ng Daniel, kitang-kita po ninyo that kapag dumating ang anak ng tao, wala nang paghihirap dapat. Kasi naghahari na siya eh. But in another sense, kitang-kita din po natin sa ibang teksto ng mga propeta, kagaya po ni Isaiah, tayo ho ay itinuring mga tupa na dadalin sa katayan. Now, Christ is the first reference, pero bahagi din po tayo doon. So we do see in some sense may paghahari, there's peace and righteousness, but there's also suffering. Karagdagan po ho dito, kung babasahin po natin ang aklat ng mga Gawa, Kapitulo 14. Gawa, chapter 14, look what it says here. Acts chapter 14, talatang 22. Acts chapter 14, verse 22. Tignan niyo po nakalagay. Pinatatag nila ang mga tagasunod ni Jesus at pinayuhang magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Sinabi pa nila, maraming kahirapan ang dapat nating danasin para mapabilang sa paghahari ng Diyos. In English, look what it says. Strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith, we must go through many hardships to enter the kingdom of God. Now, there are two elements na binabanggit po dito. Hardship and kingdom of God. Magkasama ang dalawa. So, kung paano po lumalaganap ang kasamaan sa mundo, lumalaganap din po ang tagumpay ni Jesus laban sa kasamaan, but this is simultaneously occurring. So John is saying, may paghihirap kayo na nararanasan, but be of good courage, mga kapatid. Naghahari si Jesus. At kabilang ako doon. Kayo po ba, mga kapatid, ay inuusig, pinaparatangan ng masama, or maaari kayo po ay nilalapastangan ng ibang tao, pinagtatawanan dahil po sa iyong pananampalataya? Well, wala po tayo pinagkaiba kay Juan. He is a fellow partaker of the suffering, pero at the same time, kita ho natin na nasa ilalim po tayo ng kaharian ni Jesus dahil nagpapatuloy ka pa rin. Kung si Kristo po ay hindi naghahari ngayon, nasaan na ho tayo? Hindi tayo makakatayo, hindi tayo magpapatuloy. Ito ay nagpapatunay that ang kaharian po ng Diyos, spiritually speaking, has been realized. So that being said, kailan po mawawala ang paghihirap? When Christ comes back. And the reason why kailangan po natin maranasan ang paghihirap ay marami. Pampadibay po ng pananampalataya, pampatibay po ng karakter, pero all of this umuuwi sa pinaka-final goal po ng Espiritu Santo so that you would be conformed to the image of Christ. Dahil kung si Kristo ay inusig, how much more ang kanyang sambahayan na tayo? Tayo ho yun. Pero mawawala ho ito sa kanyang pagbabalik. Pero habang tayo po ay naghihintay sa kanyang pagbabalik, ang ikatlong elemento na binanggit po ni Juan is this. Balikan po natin ang Revelation 1 verse 9. Sabi po niya dito, kasama ako sa paghihirap, paghahari at pagtitiis. Now, kung isasalin po natin sa English ang salitang pagtitiis, it can be either rendered endurance, perseverance, or the one that remains to the very end. Okay? Now, this is teaching us that nais po iparating ni Juan, hindi mo lao kapatid and partner
in suffering, in the kingdom, pero dahil alam natin babalik ang ating Panginoon Jesus, ito ang dapat nating gawin. Inaabangan natin with faithfulness ang pagbalik ng ating Panginoon. Habang tayo po ay naghihirap, pero alam din natin naghahari si Jesus, maghintay po tayo sa pamagitan ng pagtitiis dahil po sa ating nararanasan ngayon. Endurance, perseverance. Kaya mapapansin po natin in the next few Fridays to come, kung lolobin po ng Diyos, ano po yung pinakamensahe ng banal na Espiritu sa bawat simbahan? Persevere. Remain faithful. Huwag kang bibitaw. Continue in Christ. Bakit po? Perseverance, mga kapatid, ay nagpapatunay na tayo po ay nagtatapat sa Diyos. Halimbawa, kung babasahin po natin dito sa Kapitulo 13 of Revelation, Revelation chapter 13, beginning at verse 10. Revelation chapter 13, beginning at verse 10. Tignan niyo po nakalagay. Ang sino mang itinakdang dakpin ay dadakpin. At ang sino mang itinakdang mamamatay sa espada ay mamamatay sa espada. Kaya ang mga pinabanal ng Diyos ay kailangang maging matiisin at matatag sa kanilang pananampalataya. In English, if anyone is to go into captivity they will go. If anyone is to be killed with the sword they will be killed. This calls for patient endurance and faithfulness on the part of God's people. Well, ano po ba nangyayari sa Revelation 13? Revelation 13 is talking about the manifestation of the beast, the Antichrist. At sabi po dito in this chapter, ang mga ayaw lumuhod at sumamba sa kanya ay papatayin, pupugutan ang kanilang ulo. So ngayon, inihahanda po ng banal na Espiritu sa mensahe ni Juan para sa 7 iglesia, here in Revelation 13, may mga iba sa inyo na ikukulong dahil hindi kayo dumuluhod at sumasamba sa Antikristo. May mga iba sa inyo dahil sa iyong katapatan kay Jesus, papatayin. Pero ngayon, sinasabi po ng banal na Espiritu ng Diyos, remain with endurance to the very end. Di ba sinabi ng ating Panginoon sa Mateo 24, ang manatili tapat hanggang wagas, siya ang maliligtas. He that endures to the very end. Now, may mga nakasama po tayo noon pa. Perhaps in this church and for you in different churches when you were there before, that matagal nyo na ho sila kasama sa ministeryo, maaari. Pero habang tumatagal po ang paghihirap sa ministeryo, at habang po dumalakas ang pag-uusig laban sa iglesia, nawawala po bigla yung mga nakakasama ninyo dati. Yun po ay nagpapatunay, hindi sila nagtitiis para kay Kristo. Kagaya po ng talinghaga na tinuro po ng ating Panginoon patungkol po sa parable of the sower, may mga binhe o buto na nahulog po sa lupa na mabato. Pero hindi po kumakapit, hindi nag-uugat ng maayos ang salita ng Diyos sa kanilang puso. Bakit po? Dahil kapag dumarating po ang pag-uusig o mga katitisuran dahil sa kanilang pananampalataya, hindi na ho sila nagpapatuloy. So nagpapakita, yung sinasabi ni Juan sa unang Juan 2:19, kung kabilang sila sa atin, nananatili sana sila sa atin. Pero ang kanilang pagtiwalag ay nagpapakita, hindi sila kabilang sa atin. So, kayo po mga kapatid, bakit po ay nagpapatuloy? Inusig na ho kayo sa iyong pananampalataya? Lahat tayo ay sinusugatan, tinatamaan, ginagamot ng salita po ng Diyos, pero nagpapatuloy ka pa rin. Dahil ito po ay pruweba at katibayan na kayo po ay nagtitiis alang-alang kay Kristo. You are enduring, persevering to the very end. May makain man o wala, may trabaho man o wala, good or bad, rain or shine, nagpapatuloy ka. Bakit po? Because you are persevering for Christ.
Kung si Kristo po ay nagtiis hanggang siya po ay maipako sa krus, yan din po magiging bunga ng mga tao na may koneksyon at kaugnayan sa Kanya. So that being said, yan po ay si Juan. Ngayon, if we go back to John 1 verse 9, ipapakita po ni Juan ngayon kung paano po siya naging fellow partaker of suffering or tribulation. Look what it says in verse 9. Ako si Juan na kapatid ninyo at kasama sa paghihirap, paghahari at pagtitiis, dahil tayo ay na kay Kristo. Itinapon ako sa isla ng Patmos dahil sa pangangaral ko ng salita ng Diyos at ng katotohanang itinuro ni Jesus. So ngayon, this is the reason kung bakit may konting geography lesson po tayo. Okay? What is the island of Patmos o yung isla ng Patmos na binabanggit po dito? In the ancient times, itong dagat na ito ay tinatawag na Aegean Sea. Okay? Aegean Sea ho ito. Itong maliit na isla na uhuin na ito ay tinatawag Patmos. Okay? Ngayon, ang Patmos, ayon po sa history, ay isang small and rocky island which according to Roman history, ayon po kina Caligula at si Emperador na Nero, dito po inilalagay ang mga kriminal upang magtrabaho o kinukulong. Now, it is fascinating, hindi naman kriminal si Juan. Pero bakit po siya inilagay ho dito? Sabi po ng teksto, dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. That's one. That's the preaching of the gospel. And number two, dahil sa patotoo ni Hesus Kristo. Nang ibig sabihin, dahil po sa kanyang pagiging tapat sa paglilingkod kay Jesus, sa kabila na siya po ay inuusig na sambahin ang ibang Diyos na hindi naman talaga tunay na Diyos, hinagis ho siya dito. Ngayon, ang Patmos, mga kapatid, is about 40 miles from this place na kung tawagin Miletus. Ano po ang Miletus? Basahin po natin ang Gawa, Kapitulo 20. At may makikita ho tayo dito kung anong koneksyon ng Miletus sa 7 simbahan. Acts chapter 20. At dito po tayo, mga kapatid, sa talatang 13. Acts chapter 20 beginning at verse 13. Tignan niyo po ang nakalagay. Sumakay kami ng barko papuntang Assos. Doon namin tatagpuin si Pablo. Dahil sinabi niyang maglalakad lang siya papunta roon. Nang makita kami sa Assos, pinasakay namin siya at pumunta kami sa Mytilene. Mula sa Mytilene, tumuloy kami sa Chios. At nakarating kami roon kinabukasan. Nang sumunod na araw na Samos na kami at makaraan ang isa pang araw ay narating namin ang Miletus. Now look at this. Hindi kami dumaan sa Efeso dahil ayaw ni Pablo na maggulgul ng oras sa lalawigan ng Asia. Nagmamadali siya dahil gusto niyang makarating sa Jerusalem bago dumating ang araw ng Pentecostes. Habang nasa Miletus si Pablo, may pinapunta siya sa Efeso para sabihin sa mga namumuno sa iglesia na makipagkita sa kanya. Now, notice how Miletus tsaka Efeso ay 2 beses ginamit sa mga teksto na ating binasa kanina in Acts 20. Bakit po? Because from Patmos to Miletus, ang Miletus po will lead you north to the place called Ephesus. From Ephesus, when you keep going north, Smyrna. When you keep going north, Pergamum. Now, when you go to the east, bahagi na po dito is Thyatira. And then, pagbaba, you have Sardis, Philadelphia, and lastly,
Laodicea. Now, bakit po paikot? Is because it was well known that from Miletus, may Roman route para sa mga mensahero na maghatid ng kanilang mga mensahe o sulat. Pero hindi lang po ito natatapos, mga kapatid. When you get to Laodicea, yung 7 simbahan po nito na parte ng probinsya ng Roman Empire na kung tawagin Asia Minor, hindi lang po ito yung mga lugar that was famous in those days. Well, to the north of Laodicea, you had a place called Hierapolis. And to the south, you have a place called Colossae. Now, natatandaan niyo po ba? Well, this is a bit advanced na, pero when we get to Revelation 3, natatandaan niyo po nung sinabi na ating Panginoon, you are cold, you're not hot, you're lukewarm. Well, in Laodicea, wala po silang water ducts or tunnels for water para to produce their own. Humihiram po sila ng malamig na tubig at mainit na tubig sa kanilang mga kapitbahay. In this case, hot water comes from one region, cold water comes from the other region. Pero bago po yung mga tubig na yung makarating sa Laodicea, it becomes lukewarm. So it's important na malaman po natin kung ano po nangyayari geographically in the first century. Dahil ang nakasaad po dito in Revelation is not just doctrine, it is a historical revelation. It is revelation that is embedded in history. So ngayon, nung sinabi po ni Juan na siya po ay nasa isla na Patmos, no wonder ang unang simbahan na kanyang ihahatid yung mensahe mula sa Diyos is Ephesus. Kapag pinag-aralan po natin ang bagong tipan, makikita po natin ang mga naging pastor ng Ephesus ay mga lingkod talaga ng Diyos. Ayon sa tradisyon, si Timoteo ay pastor ng Ephesus. And then sumulat po si Juan para sa Ephesus. And then we also know that si Pablo ay sumulat din po ng liham para sa mga taga-Efeso. Bakit po? Dahil ang Ephesus was a megachurch in those days. Pero yung megachurch po nila o yung pagiging megachurch po nila ay hindi kagaya po na megachurch po ngayon. Yung megachurch po noon ay biblical. Pero yung binasa natin kanina sa Gawa Kapitulo 20, bakit po pumunta si Pablo sa Miletus and then later on pumunta ng Efeso? Para balaan ang mga pastor doon sa Efeso that may darating na panahon at oras na may mga nakapasok sa loob ng simbahan ninyo na wawasakin ang iyong pagkakaisa. That's why when you get to Revelation chapter 2, ano ang babala po ni Kristo? Sabi niya, you have many things that you have done well. Doktrina, pagtanggil laban sa false doctrine, pero there's something you are missing. You have left your first love. And there are much more things na makikita po natin in 2 Timothy na talagang nangyayari. Yung mga bagay po na nabanggit in Acts chapter 20. But that being said, mga kapatid, John was on the island of Patmos. Ngayon, kailan po niya natanggap yung pangitain or revelation po na yan? Talatang Gs. Let's go to Revelation chapter 1 verse 10. Kailan po niya natanggap yung revelation po na yan? Verse 10. Noong araw ng Panginoon, pinuspos ako ng banal na Espiritu at narinig ko ang malakas na tinig na parang tunog ng trumpeta mula sa aking likuran. Kailan po niya natanggap o kailan po siya kinausap ng Diyos patungkol sa mga bagay na ito? Sa araw ng Panginoon. Now, in your own time, kapag binasa niyo po ang aklat ng Gawa 20, talatang 7, at ang unang Korinto 16, talatang 2, ang ibig sabihin po ng Lord's Day or first day of the week is Sunday. So, natanggap po ni Juan ang revelation po ng Diyos patungkol sa mga bagay nito on the Lord's Day. Now, bakit po siya tinawag na Lord's Day? Well, unang-una, Jesus resurrected on an early Sunday morning.
Ayon po sa Mateo 28:1, Jesus rose from the dead early on the first day of the week. Now, kapag sinabi first day of the week sa kalendaryo ng mga Hudyo, ito po ay nagsisimula on a Sunday. Sa ating kalendaryo, kapag sinabi mo ang unang araw ng linggo, Monday. Pero sa kanila, Sunday. Ngayon, when John says it was on the Lord's Day, dahil si Kristo po rose from the dead early Sunday morning, at ito po ang naging tradisyon at naging kaugalian na po ng mga mananampalataya in the book of Acts, tuwing linggo or Sunday, sila po ay nagtitipon to worship Christ. Ngayon, here's another fascinating fact concerning about this experience. Pinuspos ako ng banal na espiritu. Or in English, I was in the Spirit. Now, at first glance, and all of us perhaps are guilty of this, kapag binasa niyo po ang Revelation 1:10, iisipin mo lang, okay, puspos siya ng banal na espiritu. Okay, next, I'm gonna read next na. Pero, kailangan po natin himayin that the very words in the Spirit ay may kinalaman sa lumang tipan. Yung salitang in the Spirit ay hindi lang po isang phrase na dapat isang tabi. There's a reason kung bakit po sinabi ng Biblia, He was in the Spirit. Halimbawa, binanggit po ito ng ilang beses in Revelation. Let's go to chapter 4 of Revelation. Revelation chapter 4 beginning at verse 2. Revelation chapter 4 verse 2. Tignan niyo po ang nakalagay. Sabi po dito, in verse 2, bigla na lang akong napuspos ng banal na espiritu at nakita ko roon sa langit ang isang trono na may nakaupo. Or in English, at once I was in the Spirit. Inulit na naman. And then, in chapter 17, dito po tayo sa 17, chapter 17, beginning at verse 3, Revelation 17, verse 3, tignan niyo po nakalagay. Pagkatapos, napuspos ako ng banal na espiritu at dinala ng anghel sa ilang. Nakita ko roon ang isang babaeng nakasakay sa pulang halimaw. Ang halimaw na iyon ay may 7 ulo at 10 sungay. At sa buong katawan ay nakasulat ang mga pangalang dumalapastangan sa Diyos. Or in English, then the angel carried me away in the Spirit in the wilderness. Lastly, 21, Revelation chapter 21, talatang Gs. Revelation chapter 21 verse 10. Look at what it says. Napuspos ako agad ng banal na espiritu at dinala ako ng anghel sa tuktok ng napakataas na bundok at ipinakita niya sa akin ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, galing sa Diyos. And He carried me away in the Spirit to a mountain great and high. Now, when you think about the usage in the Spirit, in the Spirit, in the Spirit, does that mean yung kapuspusan na binabanggit po dito, na puspos po siya ng banal na espiritu, ay tumutukoy na siya po ay nagsalita ng ibang wika na hindi niya natutunan? O habang siya po ay puspos, nanginginig po siya, kagaya po na nakikita natin sa ating modernong simbahan? Hindi ho. Ang salitang in the Spirit, tatandaan ho natin, ang Revelation is the most alluded book of the Old Testament na madalas na humuhugot ho doon. Nang ibig sabihin, sa lahat ng mga aklat sa Bagong Tipan, Revelation alludes to the Old Testament more than any other book. Perhaps even more than Hebrews. So ngayon, if that is the case, ano pong ibig sabihin ng in the Spirit sa koneksyon po nito sa lumang tipan? Basahin po natin ang aklat ng Ezekiel. Let's go to Ezekiel chapter 3. Dito po tayo sa Ezekiel chapter 3. At simulan po natin dito sa talatang 12.
Ezekiel chapter 3, beginning at verse 12. Tignan niyo po ang nakalagay. Ezekiel 3 verse 12. Sabi ho dito, pagkatapos, binuhat ako ng Espiritu at may narinig akong tinig na dumadagundong sa likuran ko na nagsasabi, purihin ang makapangyarihang presensya ng Panginoon sa langit. At narinig ko rin ang pagaspas ng mga pakpak ng 4 na buhay na nilalang at ang ingay ng mga gulong na parang ingay na malakas na lindol. Binuhat ako ng Espiritu at dinala sa malayo. Masamang-masama ang loob ko at galit na galit pero tinulungan akong magtimpi ng Panginoon. Ezekiel chapter 11, dito po tayo sa kapitulo 11, talatang 1. Ezekiel chapter 11, verse 1. Look what it says. Pagkatapos, dinala ako ng Espiritu sa templo ng Panginoon sa may pintuan na nakaharap sa silangan. May 25 tao roon, 2 sa kanila ay sina Jaazania na anak ni Azur at Pelatiah na anak ni Benaiah na mga tagapamahala ng mga tao. And lastly, 43, Ezekiel chapter 43. Dito po tayo sa Ezekiel 43, talatang 4. Ezekiel 43 verse 4 and 5. Look what it says. Pagkatapos, pumasok ang dakilang presensya ng Panginoon sa templo. Doon siya dumaan sa pintuan sa gawing silangan. Itinayo ako ng Espiritu at dinala sa bakuran sa loob. At nakita ko ang buong templo na nilukuban ng makapangyarihang presensya ng Panginoon. Sa lahat ng mga propeta sa Lumang Tipan, si Ezekiel lang ang madalas na binabanggit po ng banal na kasulatan na siya po ay binuhat, dinala, o siya po ay nasa Espiritu ng ilang beses in this book. Wala pong binabanggit patungkol kay Isaiah na ganito or kay Elijah, the writing or non-writing prophet, si Ezekiel lang. Ngayon, kailangan ho natin tanungin, bakit po ninais po ng banal na Espiritu na gawin kay Juan yung ginawa po niya kay Ezekiel? Well, tatandaan po natin ang uri ng pagkakasulat po ng Revelation ay nasa genre ng apocalyptic prophecy. Now, in the Old Testament, may mga ilang aklat na nasa kategorya po ng apocalyptic prophecy. Una, ang aklat ng Daniel. Bahagi po dyan. Ang ikalawang bahagi ng Zechariah from chapter 9 all the way through. Masasabi po natin, very apocalyptic. But even the book of Ezekiel ay masasabi po apocalyptic. Ngayon, tuwing pinupuspos po ng banal na Espiritu si Ezekiel, dinadala siya. Yan din ang ginawa ng Espiritu Santo kay Juan. Bakit po? Kung si Ezekiel, pinipresenta po niya ang kapangyarihan po ng Diyos sa kabila ng kasama ng mga Israelita, ang ginagawa naman po ng banal na Espiritu kay Juan is that he's going to send a message through John to the 7 churches that sa kabila ng kasamaan ng ginagawa ng mga tao laban sa church, naghahari si Jesus. So kitang-kita ho natin mga kapatid, that yung salitang nasa Espiritu, puspos ng Espiritu, hindi lang po inilagay lang yan ng banal na Espiritu tapos isasantabi lang. Meron po itong Old Testament overtones na konektado kay Juan and the Old Testament prophets. Moreover, kung babalikan po natin ang Revelation chapter 1, ano po yung narinig ni Juan nung siya ay napuspos? Well, sabi po dito, may narinig po siya, malakas na tunog na parang tunog ng trumpeta. Now, tuwing binabanggit po ang salitang trumpeta sa Biblia, marami po itong usages
or occurrences. Halimbawa, ang trumpeta sa lumang tipan can signal warning, it can signal war, it can signal celebration. Kagaya na makikita po natin in Psalm chapter 47, when Yahweh's ark comes, blow the trumpet. Pero here, ang sabi po ng Biblia, nung pinuspos po siya ng banal na Espiritu, may narinig po siyang matinding boses na parang trumpeta. Why does God speak that way? Well, kagaya po na nabasa natin kanina, kung yung in the Spirit may kinalaman sa Ezekiel, yung tunog ng trumpeta may kinalaman kina Moises. Basahin po natin ang Exodus chapter 19. Exodus chapter 19. Talatang 16. Exodus chapter 19, verse 16 to 20. Exodus 19, verse 16 to 20. Tignan nyo ha. Kinaumagahan ng ikatlong araw, kumulog at kumidlat ang may makapal na ulap na tumakip sa bundok at narinig ang malakas na tunog ng trumpeta. Nanginig sa takot ang lahat ng tao sa kampo. Pagkatapos dinala ni Moises sa labas ng kampo ang mga tao para makipagkita sa Diyos. At tumayo sila sa paanan ng bundok. Yung bundok po dito is Sinai. Okay? Verse 18. Nabalot ng usok ang bundok ng Sinai dahil buwaba roon ang Panginoon sa anyo ng apoy. Pumaitaas ang usok kagaya ng usok na nanggaling sa hurno at nayinig ng malakas ang bundok. At lalo pang dumakas ang tunog ng trompeta. Nagsalita si Moises at sinagot siya ng Panginoon sa pamagitan ng kulog. Buwaba ang Panginoon sa ibabaw ng bundok ng Sinai at tinawag niya si Moises na umakyat sa ibabaw ng bundok. Kaya umakyat si Moises. So bakit parang trumpeta yung narinig ni Moises? Now think about this. Habang palapit ng palapit ang presensya po ng Diyos sa bundok, at habang palapit na palapit si Moises dun sa presensya ng Diyos, lumalakas din po ang tunog na parang trumpeta. Is because in Exodus, ang sabi po dito, yung tunog ng trumpeta mga kapatid ay hinalintulad sa boses ng Diyos. So ngayon, nung puspos si Juan ng banal na Espiritu, may narinig po siya una, a voice na parang trumpeta. Nang ibig sabihin, yung Diyos nang nangusap kay Moises ay yung same Diyos na makikipag-usap din or kakausap rather, kay Juan. So the God of Exodus, siya rin ang kakausap kay John in the book of Revelation. Now, tignan niyo po, kung mapapansin ho natin, puspos sa Espiritu, kagaya ni Ezekiel, kinausap siya ng Diyos like a trumpet, kagaya ni Moises. Sino po ba si Moises? Sino po ba si Ezekiel? Mga propeta. So ngayon, si Juan ay itinuturing po ni Yahweh bilang propeta in the book of Revelation na maghahatid ng mensahe sa 7 simbahan. At kung si Juan ay itinuturing po ni Yahweh bilang apostol at propeta, this can only mean one thing. Ang kanyang mensahe at propesiya ay may tinataglay na kapangyarihan na kapag hindi sinunod, kaawa-awa po ang mga hindi makikinig sa salita po ng Diyos. That being said, let's go back to Revelation 1. And let's go here in verse 11. Tignan niyo po nakalagay. Pagkatapos po niya marinig ho ito, sabi po ng Biblia, at ito ang sinabi sa akin. Isulat mo kung ano ang makikita mo at ipadala agad sa 7 iglesia. Sa Efeso, sa Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. So ngayon, nandito si Juan. Ibinigay po ng Diyos sa kanya ang mensahe. Pagkalabas po niya from Patmos, dadaan po siya sigurado sa Miletus.
Ang Miletus ang magbibigay po sa kanya ng maayos na ruta upang makapasok po siya sa Ephesus. Pero ang unang iglesia na binanggit po dito is Ephesus. When you get to chapter 2 of Revelation, ang unang iglesia na kausap ni Jesus is Ephesus. From Ephesus paikot, masasabi po natin, may layunin po ang Diyos in everything. Have you ever wondered? Pwede naman siya ikulong sa ibang bagay, sa ibang lugar. Si Pablo kinulong sa Roma. Why didn't John get put into prison in Rome? Why did it have to be in Patmos? Dahil ang lahat na nangyayari sa kanyang simbahan ay may layunin. Nilagay ho siya dito na malapit po sa Efeso sa kanyang pagkalabas upang ihatid ang mensahe ng Diyos. Now, why is that important? Sa kabila po ng kahirapan, paghihirap na ating po nararanasan, hindi po ito natatapos para ho sa ating kapahamakan, kundi pinintulutan po ng Diyos na mangyari ang mga bagay ho na ito para po sa atin ikabubuti. So, for John, one last thing that I want to bring up bago po tayo matapos po dito. Sabi po sa verse 11, ano pong utos ng Diyos kay Juan? Isulat mo ito sa aklat. O sa mas literal, scroll. Biblion ang ginamit po dito. Scroll, aklat. Now, Pastor, wag mo sabihin sa amin, may kinalaman na naman ito sa lumang tipan. Meron ho. Lahat ng binibitawan ng Espiritu Santo in this chapter, most of the time, may allusion, may connection, may kaugnayan sa lumang tipan. Now, ano po ang connection po nito? Basahin po natin ang Isaiah chapter 30. Isaiah chapter 30. Dito po tayo sa talatang 8. So magbibigay po ng judgment si Yahweh sa pamagitan po ni Isaiah. At ito ang kanyang inutos. Isaiah 30 verse 8. Tignan niyo po nakalagay. Sinabi sa akin ng Panginoon, halika, isulat mo sa aklat ang paratang ko laban sa mga taga-Israel para lagi itong magsilbing patunay ng kasamaan nila sa darating na panahon. Notice this. Go now, write it on a tablet for them, and scribe it on a scroll, that for the days to come, it may be an everlasting witness. Now let's go to Jeremiah chapter 30. Jeremiah chapter 30. And let's begin in verse 1. Tignan nyo ha. Jeremiah 30 verse 1. Sinabi ng Panginoon kay Jeremias, ako ang Panginoon, ang Diyos ng Israel ay nagsasabing, isulat mo sa aklat ang lahat ng sinabi ko sa iyo, sapagkat darating ang araw na ibabalik ko muli ang mga mamamayang kong taga-Israel at taga-Huda mula sa pagkabihag. Ibabalik ko sila sa lupaing ibinigay ko sa mga ninuno nila na magiging pag-aari nila. So time and time again, most of the time, makikita po natin whether it be Isaiah or Jeremiah. In this case, yung binasa po natin in Jeremiah 30, this is a reminder that ililigtas po ng Diyos ang mga Israelita. Pero sa mga ibang kabanata ng Jeremiah, kapag inuutos po ni Yahweh si Jeremiah na isulat ang kanyang mga babala at parusa sa mga ibang bansa, ito po ay nasa konteksto ng judgment. Isaiah 30, isulat mo ito, that's judgment. Jeremiah, in other chapters, isulat mo ito, this is judgment. So bakit po sinabi ng banal na Espiritu, isulat mo ito sa scroll? Is because pagkatapos po ng chapter 1, halo-halo na, judgment, perseverance, judgment, perseverance, judgment. I will save you, judgment. In other words, Revelation ay tadtad po ng judgment sa mga tao that is here on the earth. So si Juan,
Hindi lang po siya apostol, mga kapatid, but he is a prophet of God na maghahatid ng isang mensahe for the churches. So ngayon, kung ia-apply po natin sa ating panahon, paano po ito naaangkop sa atin? Ang propesiya po ni Juan ay hindi po nalilimitahan sa 7 iglesia lamang. Ang 7 iglesia po nito ay may 2 referensya. Ang unang referensya para sa kanila. Pero ang ikalawang referensya ay para sa lahat ng mga mananampalataya sa bawat panahon. Ito ay nagtuturo sa atin kung si Juan at ang mga iglesia ay simbahan ng kahirapan, simbahan sa ilalim ng paghahari ni Kristo, simbahan na kailangan magtiis hanggang bumalik si Jesus. Ganyan din ang dapat gawin ng simbahan ngayon. Hindi natin alam kung kailan babalik ang ating Panginoon. Pero habang hindi pa siya bumabalik sa kabila ng paghihirap, tandaan natin si Kristo po ay naghahari. At dahil siya'y naghahari, magtiis tayo. Dahil sa konting tiis lang, mga kapatid, babalik na siya. At dito na po tayo magtatapos sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 10. The book of Hebrews, chapter 10. Dito po tayo sa Hebreo, Kapitulo 10. Talatang 34. Hebrews chapter 10, 34. Tignan niyo po ang nakalagay. Dinadamayan niyo ang mga kapatid na nakabilanggo. At kahit inagawan kayo ng mga ari-arian, tiniis niyo ito ng may kagalakan dahil alam ninyong meron kayong mga mas mabuting kayamanan na hindi mawawala kailanman. Kaya huwag kayong mawawala ng pananalig sa Diyos. Dahil may malaking gantimpalang nakalaan para sa inyo. Kailangan ninyong magtiis para masunod nyo ang kalooban ng Diyos at matanggap nyo ang ipinangako niya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, sandaling panahon na lang at darating na siya. Hindi na siya magtatagal. At mabubuhay ang taong itinuring kong matuwid dahil sa pananampalataya niya. Ngunit kung tumalikod siya sa akin, hindi ko na siya kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod sa Diyos at napapahamak, kundi kabilang tayo sa mga sumasampalataya at nagliligtas. Mga kapatid, wag tayo titiwalag. Wag tayo magbabackslide. Wag tayo titigil. Magpatuloy lang Dahil sandali na lang, babalik na po ang ating Panginoon. So that being said, nais ko po mga kapatid, buksan ang ating Bible study floor sa mga may questions nitong gabi. Yes po, Brother Joe. Pero yung di ba nakakulong, itinapon siya sa Patmos. Aha. So, paano siya nakabalik doon sa Miletus na yun? Pinakawalan siya? So there is a tradition that somewhere around the early 90s or mid-90s, nung naghari yata si Emperor Nerva, I think it's Nerva or it's Domitian, pinalaya siya mula sa Patmos and then nakarating po siya dun sa Ephesus. May nagdala sa kanya papunta sa... For sure, nagbarko siya. Or nagbangka pala. For sure, he was on a ship. At isa pa, may tanong pa ako. Yes pa. Si Kristo, ganun din di ba? Dinala rin siya ng Espiritu sa ilang. Yung ba He was led. He was led by the Spirit. Pero yung kay Juan, it was a vision. Visionary experience po yung nangyari kay Juan. So, siya po ay kahawig kay Ezekiel kasi tuwing na pinupuspos si Ezekiel, lagi po nasa konteksto ng pangitain. Yun din nangyari kay Juan. Yeah. Kaya nga makikita natin, yung mga makikita mo, isulat mo. Well, ano po ba yung makikita niya dun sa pangitain? Okay? Yes, Brother June. Literal yun. He was translated or harpazo all the way to Azotos. Yeah. So, Yeah. led pa lang tawag doon. Kasi Okay. yung sa ibang teksto nakalagay, dinala siya Yeah. Sa ibang dinala. Sa Lucas 4 he was led to the wilderness. Yeah. Tama yun. He was led. Hindi, dinala. Dinala, ibig sabihin, Not necessarily transfer. No. ibig
Not transfer. Magkaiba po yung dalawa. Yeah. Kasi ang andun sa Tagalog, dinala, pag sinabi dinala, Yeah. binuhat din agad. Well, in one sense, there's a difference between dinala in the sense of yun nangyari kay Philip. Pero ano po yun? Supernatural transportation. Pero there was no need na gawin po ng Espiritu Santo po yung kay Jesus because the fact that yung region po, wherever that region was, it was walking distance. So there's no implication that he was, taken by the Holy Spirit kagaya po na nangyari kay Philip. Okay? Anyone else may katanungan related or unrelated sa ating mga napag-aralan nitong gabi? Ma, may tanong ho kayo? Sige ha. Literal ba yung pastor na yung darating si Jesus na nasa ulap? Literal po ba yon? Na sa ulap talaga siya? Yeah. Based on my understanding po, Nay, dahil nung binabanggit po ng Biblia, siya po ay nasa ulap. In my understanding, may kinalaman po ito dun sa pangitain na nakita ni Daniel patungkol po sa anak ng tao. Ngayon, pagdating naman po sa unang Thessalonica 4, may sinasabi din po si Pablo that dadalin po niya ang mga pinabanal sa ulap. Now, whether this is figure of speech in the case of Daniel or literal in the case of 1 Thessalonians, maari na baka they're both they both refer to a literal and visible coming of Christ na may kasamang ulap. Pero depende po sa paggamit po ng salita ng ulap kasi nung pinag-aralan po natin Revelation 1, makikita po siya kasamang ulap. Ang referensya po nun ay tumutukoy po sa Daniel 7. At ang pinipresenta po sa Daniel 7, babalik ang Panginoon na may kapangyarihan. Pero sa konteksto po ng unang Thessalonica 4, maaari literal ho yun. That aabangan po natin siya sa ulap at dadalhin po tayo sa ulap. Pero maaari yung lingwahe din po na yung ng salitang ulap may pertain perhaps to yung pag-akyat natin. But malalaman po natin na kapag balik ko niya. Okay? Brother Joe? Sinabi naman ng ng anghel doon sa mga disipulo sa Acts. Kung paano sumakyat siya sa bababa, di ba? Sure, yeah. Literal po talaga bababaho siya, pero in the case of literal po ba yung ulap na kasama po ni Jesus? The way that hinuhugot kasi po ng mga New Testament authors from the Old Testament, may kinalaman po ito sa kapangyarihan sa kanyang pagbabalik. Pero wala din po problema ho sa akin, in my understanding, kung may literal na ulap na kasama po ng Panginoon. It makes little difference. Okay? Brother June. Nakalagay sa Revelation, Pastor, na tutuyuin ng Diyos yung Euphrates River, right? Para daanan ng 200 million na kalaban. Mm-hmm. Is that literal? Yeah, exactly. Kasi natuyo na yung Euphrates ngayon eh. Sure. I don't know what is your opinion. The 200 million there, sa aking pagkakaintindi, the 200 million horse riders are not human beings. They're demonic forces. So, perhaps may mga nangyari po sa realidad that it did dry up. But another question would be, bakit kakailanganin ng mga demonic forces that are spirit in nature for the river to dry up bago po sila makadaan? Right? So it would be very difficult to interpret yung nakalagay po dun sa Revelation 16 and following about a literal interpretation na talagang magdadry up. Perhaps because apocalyptic nga po yung genre, it may not be literal. Maari nangyari sa realidad, pero it may not be a literal interpretation po doon. Yeah. Okay? Anyone? Good question. Nay, yes po. Pastor, yung sa Hukom 19, tungkol dun sa Levita, na pag-asawa ng alipin. Yung si Levita, yung asawa niya kasi nagtaksel. Tapos umuwi yung babae doon sa ama niya. Pagkatapos sinundo siya ni Levita. Pagkatapos yung pauwi na sila, nakadaan sila sa isang plaza. Sabi doon na daw sila matutulog.
Tapos mayroong isang tao na nag-offer na doon na kayo sa bahay matulog. Tapos nung nandun na sila sa bahay, may mga dumating na masasabang tao na ang sabi, palabasin yung bisita. May share. Oo, kasi parang gusto nilang gawa ng masama. Yes po, yes. Sabi ng matanda, wag niyong galawin yung aking bisitang lalaki. Kung gusto niyo, yung asawa na lang niya, o kaya yung anak kong babae. Oo, tapos namatay yung asawa niya, di ba pastor? Tapos umuwi siya, pinaghati-hati niya sa 12 pieces, tapos pinadala sa mga 12 na lahi. Ang tanong ko, pastor, bakit ang lalaki nung doon sa Old Testament at pinapahalagahan, bakit yung babae Yeah. wala, parang sige, okay lang yun. Yeah. Yun po yung tanong ko. It's interesting din po, Nay, because when you finish chapter 19 of Judges, nakalagay po doon na mangha yung mga tao in a negative way. We have never seen anything like this, sabi nila. Ever. Now, there is another instance sa Sodom and Gomorrah sa Genesis where si Lot, para lang maingatan yung kanyang mga bisita, handa po niya ibigay ang kanyang mga anak na rapin din. The only thing I could say po, Nay, is that sa disenyo po ng Diyos sa mga lalaki at babae, they are equal because they're in the image of God. When it comes to design, equal po sila as the image of God bears. Pero dahil po sa korupsyon ng kasalanan na nakapasok po sa tao, talagang yung nakikita po natin dito ay nagpapahiwatig po talaga kung gaano po kasama ang tao at kailangan po natin talaga ng panibagong puso and a brand new nature. So, in one sense, in the old times, ang babae po talaga was considered to be the weaker vessel. For sure po yun. Yun ang tinuturo weaker vessel. Pero yung ibig sabihin na weaker vessel does not mean hindi siya mahalaga, kundi weaker vessel in the sense of mas malakas ang lalaki physically kaysa sa babae. Pangalawa, ang mga babae po noon really did not have much rights or privileges. Sila po ay usually staying at home. And usually the men were the ones that had more of a privilege. Pero when it comes to sa nangyari po dito, the only answer I can give you, Nay, is yung depravity po talaga ng tao. Yung depravity po talaga ng tao. And that's why makikita ho natin when you get into the New Testament, ang ginawa po ng ating Panginoon is that ang mga babae ay binigyan po ng privilege, ang mga lalaki ay inatasan po ng Panginoon that mahalin ang kanilang mga asawa. Respetuhin, mahalin, itrato bilang the image bearers of God. Another good example po ay nasa 1 Pedro 3, kung ating po babasahin. 1 Pedro 3. At basahin po natin dito, talatang 7. At tignan niyo po yung katuruan patungkol po on how to treat women under the New Testament. 1 Peter 3 verse 7. Tignan niyo ha. Kayo naman mga lalaki, pakisamahan ninyong mabuti ang iyong asawa, dahil ito ang nararapat bilang isang Kristiyano. Igalang niyo sila bilang mga babaeng mas mahina kaysa sa inyo, dahil binigyan din sila ng Diyos ng buhay na walang hanggan katulad ninyo. Kapag ginawa niyo ito, sasagutin ng Diyos ang mga panalangin ninyo. In English, treat them with respect. Bakit po? Because they are heirs of the gracious gift of life. So, kung ano man yung nakita ho natin na sa Lumang Tipan under the New Testament, dahil binigyan na po tayo ng panibagong puso, ito na ang pagtatrato ho natin at tamang pakikitungo sa mga kababaihan ho. Okay? The only answer I can really give na is the depravity talaga ng tao. Okay? Thank you for that question. Anyone else may katanungan? Yes po, ma. Yung pastor itong saan ba ito? Yung sa Revelation. Paki-explain yung how to itong ano ba ito? Sit down. Yung ipinakita niya sa akin ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa sa langit galing sa itaas. Ano yung sabihin niya? Yeah. Bumababa. Yeah.
Well, if we look at yung salitang Jerusalem in the Old and in the New Testament, ang Jerusalem po sa Lumang Tipan is yung lugar kung saan mananahan ng Diyos. Jerusalem. Yun ang pinili po niya na lugar kung saan bababa ang kanyang presensya. Dahil bago pa ho, dumating yung lugar ng Jerusalem, saan po nananahan ng Diyos? Sa tabernakulo. So ngayon, nung kinuha nila David ang lugar ng Jebus, na kung tawaging Jerusalem po ngayon, yun na po ang naging dwelling place. Ngayon, pagdating natin sa Bagong Tipan, sa Aklatang Galatia, hinalintulad po ni Pablo ang Jerusalem bilang ang ina ng iglesia. At ano ho ibig sabihin po noon? It means, ang ina ng iglesia, metaphorically, which is Jerusalem, ito na po yung dwelling place of God, yung church. Ngayon, pagdating po natin ng Revelation, pagbaba po ng bagong Jerusalem, meron po itong nilalarawan. Unang-una, God the Father is now able to dwell in the new dwelling place. At saan po yung new dwelling place na yon? Yung bagong Jerusalem. At ano po nilalarawan ng bagong Jerusalem? Yung church. Kasi nakalagay din po doon sa Revelation 21, bumababa po siya parang babaeng kakasal. Well, ang tanong po doon, pag binasa po natin ang mga ibang teksto ng Bagong Tipan, sino po ang asawa ni Kristo metaphorically? Ang simbahan. Tayo po ang tinatawag the bride of Christ. Kaya nung bumababa po yung new dwelling place ni Yahweh, which is the church, hinalintulad po siya na parang isang babae na ikakasal. Kaya ang sabi po doon sa talatang 3 hanggang 6, sabi ho doon, and God will dwell with His people, and He with them. At papahirin po niya ang kanilang mga tears from their eyes. So sino po yung New Jerusalem? Sino po yung bagong dwelling place ng Diyos? It's the church. It's the church ho. So mangyayari lang po yun na kapag nilupig na po ni Kristo ang huling kalaban, which is yung kamatayan sa kanyang pagbabalik. Okay? Anyone else po have any? Brother June? Totoo ba yung tradition na kaya tinapos sa past mo si Juan dahil nilubog siya sa kumukulong langis pero hindi siya namatay? Yeah. Well, base po sa akin na pag-aralan, Brother June, there are several theories. Una, nilagay po si Juan sa island of Patmos because he was forced into labor. Meron naman, according to what we see in Scripture, nilagay po siya doon clearly because of the preaching of the gospel. Ngayon, when we get to yung church father by the name of Tertullian, siya mismo ang nagsabi that si Juan po, nung nilagay siya, or bago po siya ilagay sa island of Patmos, inuusig po siya sa pamagitan ng kumukulo na big pot. Nilagay ho siya doon, pero hindi siya mamatay, kaya they didn't know what to do with him, tinapon na lang po siya sa island of Patmos. Whether that is the case, I am not too sure, kasi bagamat si Tertullian ang nagsabi po nun, how strong of a evidence of that being true, I really don't know. Pero if that is in fact the case, it goes to show that kung totoo man po yun, it goes to show na talagang may layunin ang Diyos kung bakit hindi siya namatay. If in fact, totoo yung sinabi ni Tertullian. That may have been a tradition that na napapakinggan ni Tertullian or mismo si Tertullian mismo nagsabi nun. It's really hard to say based on what I've read so far. Okay? Very good question. Anyone else po? May mga katanungan? Related? Yes po? Follow up lang yung sinabi mo ni ate. Kung make sense na nung panahon na yung walang right sa babae. Kasi ginamit ni Jesus din sa Matthew 18 eh. Yung ipambabayad ang asawa at yung babaeng anak sa utang. Sa Matthew 18, ha? So, parable. Yung ginamit yung parable. Yung pagpapatawad. Sabi niya dahil alam niyang hindi niya kayang bayaran, ang ibang babayad ay ang kanyang asawa at kanyang mga anak ng babae sa Matthew. Yeah. Now, that's now entering into the Greco-Roman era. Kasi yung kultura po nila noon, and there's also some Semitic background din, pero in the Greco-Roman world, kapag hindi ka makabayad ng utang,
the tendency was ibebenta mo ang iyong sarili o ibebenta mo ang iyong pamilya hanggang mabayaran mo. Now, in the Old Testament, from what I can recall, meron po ito limits. Kung ikaw ay may utang, pwede ka maging alipin sa iyong pinag-utangan, pero after 7 years, kailangan ka pakawalan. But in the Greco-Roman world, it depends kung sino ang amo mo. In the Greco-Roman world, may mga amo na very abusive. So they would do some sexual stuff dun sa mga slaves. Meron naman po iba that itinuturing po ang kanilang mga amo or ang mga alipin bilang pamilya na. So, when we get into the teachings of Paul, sabi niya, kung kayo mga alipin na Kristiyano ay may amo na Kristiyano, respetuhin mo sila. At kayo mga amo na Kristiyano, kung kayo may mga alipin na hindi Kristiyano, alagaan niyo sila ng mabuti. But in the case na binabanggit po ninyo, whether it's the Semitic condition or it's the Greco-Roman condition na binabanggit po doon, yun po talaga ang tendency. Yeah, may tendency po talaga na ganon. Okay? Anyone else have any other questions, related or unrelated, sa ating mga napag-aralan? Okay? Ma'am, may katanungan pa ho kayo? Sige ha. Basta, hindi naman to sa, parang, yun ho bang patawarin mo ang iyong kaaway? Nasa 10 utos ba na yun? Yes po. Love your neighbor. When you love God, you have to love your neighbor. Yeah. Kasi meron nung nashare ako wala daw sa 10 utos. Mm-hmm. Well, tignan po natin ang 10 utos. Kasi, bagamat ang love your neighbor ay nasa Leviticus 19, pero yung prinsipyo ng love your neighbor ay nandun sa utos na thou shall not murder. So yung thou shall not murder sa bagong tipan also has a spiritual element. Sabi po ni Juan sa unang Juan 3, kapag hindi ka nagmamahal sa iyong kapatid, mamamatay tao ka. At walang mamamatay tao na papasok sa kaharian ng Diyos o may buhay na walang hanggan. So, bagamat sa lumang tipan, ang tingin lang ng mga tao, huwag kang papatay ng tao, ay tumutukoy sa pisikal, inilinaw ni Kristo po yun sa bagong tipan, that yung huwag kang papatay ay hindi lang tumutukoy sa pisikal, kundi kailangan mo magpatawad. Dahil kung hindi ka magpapatawad, mamamatay tao ka. Spiritually. Yeah. Kasi may nagtanong sa akin parang sabi ko na lang na dalawa na lang utos mo ng Diyos, di ba? Sorry po? Dalawa na lang utos, yung mahalin mo ang... Kasi wala naman, parang wala ko dito sa, yung binabasa nila dito sa Exodus ba yun? Wala doon yung patawarin mong yung kaaway. Yes, yung mga ibang specific details, walang nakasaad ho sa 10 utos. Pero as hinihimay po natin maigi in light ng itinuturo po ng buong Biblia, nandoon ho. Nandoon. Kasi kasi nga, May galit ka sa puso mo. Yes. Mapatay ka na rin. Well, it's very clear. Unang-una, sabi po dito, verse 12, honor your father and your mother. Verse 13, you shall not murder. So, kung titignan po natin ang 10 utos ng Exodus, nahahati po ito sa 2 bahagi. Yung unang bahagi, tumutukoy sa ating pakikitungo sa Diyos. Ang huling bahagi, tumutukoy sa ating pakikitungo sa tao. So, kung sasabihin po ng iba, walang binabanggit patungkol sa kapatawaran, it's interesting kasi, kung itataas po natin ang basa sa talatang 5, sabi po dito, huwag ninyong itong paglilingkuran o sasambahin dahil ako ang Panginoon na iyong Diyos ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Pinaparusahan ko ang mga nagkakasala sa akin, pati na ang mga anak hanggang sa 3 at 4 na henerasyon na mga napupuot sa akin. Pero ipinapakita ko ang aking pagmamahal sa napakaraming henerasyon na nagmamahal sa akin at sumusunod sa mga utos ko. Imposible that yung sinabi ng Panginoong pagmamahal, walang kinalaman sa kapatawaran din yon. So ngayon, kung tayo ho ay nagmamahal sa Diyos, kung siya'y nagpapatawad at nagmamahal, yan din ang dapat nating gawin sa ating kapwa. So, I wouldn't just stick lang sa Exodus. Kailangan kong basahin ang buong
revelation ng Diyos kasi malinaw na eh. Patawarin, patawarin, patawarin. It's very clear. Okay? Anyone else have any questions bago po tayo magbigay pagpupuri sa Diyos o umawit sa Panginoon? Any questions? Okay? Well, kung naging klaro po nitong gabi, tatandaan po natin, hindi lang po ito limitado lamang kay Juan o sa unang dantaon. Ito po ay para din sa atin. We must suffer and persevere under the Lordship of Christ hanggang sa kanyang pagbabalik. Let us give our doxology this evening.